worship God this morning. Yung pong ating mga puso ay ating pong patuloy na ibigay sa Panginoon. Dahil sa ating pong pagsamba, hindi po tinitignan ng Diyos ang ating mga ginagawa. Ang tinitignan po ng Diyos sa ating pagsamba ay kung ano ang laman ng ating mga puso. Ang Diyos po ba ang laman ng ating mga puso sa bawat araw na ibinibigay niya sa atin? Let us worship the Lord with all our heart and with all our might.
Hallelujah. Yes, Lord, we are coming back to the heart of worship. It's all about you, O Lord. Thank you, thank you. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang may gawa ng langit at lupa. Salamat, Lord, salamat. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin. Niluluwalhati ka namin, Lord. Salamat sa kay gandang umaga na nakita ng aming mga mata. Tunay na ang iyong mga nilikha ay napakaganda at ayon sa iyo. Thank you, Lord. Thank you. Salamat, ikaw ang aming naging Diyos. Ikaw ang aming naging sandigan. Ikaw ang aming naging tagapagtanggol. Salamat muli, O Lord. Salamat din, Lord, sa iyong mga salita na patuloy na sa amin ay nagbibigay liwanag, nagbibigay tanglaw sa aming buhay sa paglakad sa mundong ito. Sapagkat sa mundong ito, O Lord, napakaraming pagsubok, napakaraming mga bagay na hindi namin alam kung bakit at ano ito. Salamat sa iyong mga salita na siyang nagbigay liwanag sa aming mga isip kung paano kami lalakad sa mundong ito. Thank you, Lord. Kaya po sa umagang ito, muli, bigyan mo kami ng puso na marunong makinig, marunong duminig, marunong sumunod, O Lord. At nawa ang mga salitang ito ay maging kalakasan namin, maging tanglaw namin sa paglakad sa mundong ito. Kaya nga po, sa aming marinig na mensahe mula sa iyong mensahero, O Lord, ito nawa ay matatak sa aming puso at isipan. Ito ay aming ipamuhay at ito'y aming ibahagi sa aming kapwa. Salamat, salamat, O Lord. At dalangin din namin, i-bless mo ang aming pastor, patatagin, bigyan pa ng karunungan at kaalaman. Ganon din po kami na lagi na ay nakikinig sa iyong mga salita. Kami ay matuto sa iyong mga sa iyong mga salita, O Lord. Salamat po, salamat. Kaya anumang bagay na nakakadlang sa aming mga isipan, sa aming mga patuloy na pakikinig sa iyong salita, ikaw nga po ang mag-alis nito, ikaw ang maglinis sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Nagpapasakop kami sa iyo, O Lord. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. At salamat sa Diyos. Salamat sa magandang panahon. Hindi mainit, hindi malamig. Well, malamig. Tama po ba? So ngayon ay atin naman painitin ang ating pag-welcome sa isa't isa. I-welcome po natin ang ating katabi sa harap, likod, sa ating tagiliran. Let's just welcome one another with the love of the Lord. Sige, bigyan po natin ng 10 seconds na i-welcome po natin yung iba pang mga hindi pa natin na-welcome. At atin pong i-welcome, special welcome po kay Edwin. Si Edwin, tiga-evangelista po siya sa Baras. Welcome po, welcome, welcome. Malapit po siya kina Sister Florence. Sa evangelista. Okay. Okay. Pwede na po makaupo lahat. So ngayong umaga, atin pong patuloy for the month of December. Ano po? Sa buwan ng Disyembre, ating tatapusin ang nalalabi pang mga
katotohanan, topics, which are the truths, mga katotohanan na ating pinanghahawakan galing po sa salita ng Diyos. Na ito po ang pinananampalatayanan at sinusunod ng TCFC. Mahalaga po ito, nakita po natin since August, if I can remember it correctly. Ito po yung ating pinag-aaralan. Kung ano po ang ating pinananampalatayanan, what we believe, and why we believe. At ito pong dokumentong ito ay isang buhay na dokumento. Ano ibig sabihin? Lagi po natin ito susuriin. Annually, ating kukwestiyonin, ating susuriin, titingnan natin kung ito ba tama ba talaga ito? Baka tayo may pagkakamali. O baka meron tayong nami-miss. Sapagkat ang Diyos ay baka meron itinuturo sa atin. So, habang tayo ay buhay, lagi nating sinusuri, lagi nating pinag-aaralan yung mga dati nating alam. Never lalabas sa ating bibig na, alam ko na yan. Never mangyayari ang ganong bagay. Amen? Amen ba yun? Tama ba yun? Sapagkat ang lahat ng tagasunod ni Kristo, ang tawag po doon ay alagad or disciple. And when you are a disciple, ikaw ay mag-aaral. You are a student. At kung ikaw ay estudyante, hindi tumitigil ang pagkatuto o ang pag-aaral. Yan po yung ibig sabihin ng disciple. Isa sa mga pinakamatalinong tao sa buong daigdig na nabuhay in history, si Albert Einstein, ang sabi niya, habang ako ay nakakadiscover ng marami pang kaalaman, habang lumalalim ang aking kaalaman, sabi niya, ay lalo kong nalalaman na wala akong alam. Matalino na yun. Pinakamatalino. Is genius. Ang ibig sabihin, hindi nauubos ang pwedeng malaman sa kung ano ang ginawa ng Diyos. At hindi po siya, wala siyang kaere-ere ng kayabangan. Sabi niya, mas lalo ko bagang inaaral baga. Ang kalawakan, ang kagandahan ng kalawakan, ng nature, ng universe. Sabi niya, mas lalo ko nakikita na palit naman ng palit ang aking alam. Sa lawak at ng sakop ng kaalaman tungkol sa ginawa ng Diyos. So with that attitude, yun po ang ating dapat magiging posisyon. Sabi rin po yun ni Apostol Pablo, sa ngayon ang aking nakikita, si Pablo po, Apostol Pablo, siya po ang pinakang malawak ang kaalaman in terms of theology. Dahil maraming ipinakita ang Panginoon sa kanya. Sabi niya, ngayon, ang tingin ko ay para bagang malabong salamin lamang ang mga bagay na patungkol sa Diyos. Pero, darating ang panahon, ang sabi niya, ang lahat ng ito ay magiging malinaw sa akin. At ako mismo ay mahahayag. At ang lahat ng bagay na ito ay mahahayag din sa akin. But for now, ang ating trabaho ay ating alamin pa. Katulad na sinabi po kay Joshua, huwag mo baga itong pahiwalayin sa iyong paningin at sa iyong balintataw, sa iyong panaginip, sa iyong pag-iisip, araw at gabi. Totoo po yun, maging sa panaginip. Kung ito ang laman ng iyong isip, sa araw, sa gabi, ito iyo din mapapanaginipan. Amen? So, ito po ating pag-aaralan. Truth number 10, which is eternal security. Meron bang kasiguraduhan ang ating seguridad? Ang ating kaligtasan. Meron bang kasiguraduhan? O ang Diyos ba ay, pag ikay pinangakuan, ang pangako ng Diyos sa atin, sa kanyang mga salita ay pwede siya magbago ng isip na matapos kang manampalataya, matapos kang magpatuloy, matapos kang sumunod sa Kanya, ay bandang duloy sasabihin niya, ay wait lang, joke lang pala. Wait lang, hindi pala. Hindi ko na type na ikaw ay
ibigay sa iyo ang pangakong buhay na walang hanggan, bagamat ikaw ay nagtiyaga hanggang dulo. Ano ang pinaniniwalaan ng TCFC? Mas maganda ko pa pagsasabihin na ano dapat ang paniniwalaan ng isang tagasunod ni Kristo. Okay, ito po yung ating titingnan. Truth number 10. From God's perspective and man's perspective. So, napakahalaga po na atin itong tingnan dun sa dalawang punto de vista. Napakahalaga. At mamaya pa yung makikita po natin, bakit kaya dalawang bagay, dalawang punto de vista to. Dito po kasi nagkakaroon ng kaguluhan o para bagang lumalabo. Ano po? Pero sa biyaya po ng Panginoon ay ating titingnan kung ano ang sinasabi na salita ng Diyos, sino nagsasalita at para kanino at bakit. Amen? Amen? Okay, huwag kayong aalis sa inyong upuan dahil ito po yung napakahalaga. From God's perspective, okay? Mula sa punto ng Diyos. Pag sinabing sa punto de vista ng Diyos, hindi natin isip. Okay? God has predestined and foreknown all who is His, dapat ito, and will be fruitful to complete the good work He began. Okay? Ito po natin sa John 6:44. And from man's perspective, sa ating punto de vista, tayo naririto sa lupa. Ang katotohanan ito, ang sabi, ang salvation ko, ang aking kaligtasan, this is secure to all those who will remain faithful and shall bear fruit. So, ang ibig sabihin, mula sa punto de vista ng Diyos, ang Diyos ay nakita na niya at kanyang itinalaga na at kanyang pinili at binukod na ang lahat ng kanya bago pa man nilalang ang buong sansinukob. Kung kayo po i-attend at dapat kayong umattend sa BSC, ay mapag-aaralan po ninyo ito sapagkat ang sinasabi po tungkol sa dalawang karakter sa Biblia, si Esau at saka po si Jacob, bago pa man sila ipinanganak at bago pa man sila gumawa ng mabuti o mali, alam na ng Diyos kung sino yung kanya. Okay? At siya ay magiging tapat na kanyang tatapusin ang kanyang sinimulan mabuting gawa sa lahat ng mga nananampalataya sa kanya. At number 2, mula sa punto de vista ng tao, sa atin, ngayon, tayo, ang aking kaligtasan ay secure o ito'y tiyak sa lahat ng mananatiling nananampalataya at magbubunga. Napakahalaga. Kita po natin ito sa Mateo chapter 7, 19-23 at sa John chapter 15, verses 1-8. So, we will attempt to answer a couple of questions. Ang eternal security o yung iyong kaligtasan, ano ito? Ano ba talaga ito? Makatitiyak ba ako sa kaligtasan na bigay ng Diyos? Pwede ba ako maging panatag doon sa kaligtasan? The salvation that is promised to me? Can I be rest assured? Salamat po, Lord. At may sustansya ang iyong pagpapasalamat kasi tiyak ang pangako ng Diyos. Pwede ba yon? At ang ikalawang tanong, yung mga salitang once saved, always saved. Ito ba'y kahit anong gawin ko? I will be saved? Kahit anong mangyari? O kahit anong gawin ko. Total, naka-lock in na ako sa Panginoon. Ang kanyang pangako para sa akin ay may seguridad. Then therefore, kahit anong gawin ko ay okay na kasi pangako ng Diyos yun. Yun ba yun? And this will be the attempt with the blessing of the Lord that we will answer. So magitan ko ano po ang ating pinananampalatayanan. So, again, titingnan po natin ito sa punto de vista or the point of view from the standpoint of covenant o tipan ng tagapagbigay ng kaligtasan, ang Diyos ang tagapagbigay ng kaligtasan, ano po? Siya at ng tumatanggap nito. Sa dalawang ngayon. Dahil ito ay covenant. Pag sinabing covenant,
A covenant is a sacred binding promise or agreement between God and humanity. So tungkol po ito'y agreement mula sa Diyos at saka sa tao, ang covenant. Ito ay establishing a relationship with specific promises, conditions, and responsibilities for both parties. Ano daw baga ang tipan? Ang tipan ay isang sagradong pangako o at kasunduan. Ang unang pumapasok sa isip ko rito ay kasalan, kasunduan. Pareho kayo nag-agree. Sabi rito, sa pag-iitan ng Diyos at sangkatauhan. Patungkol sa isang ugnayan at relasyon na may nakasaad na mga masusing at detalyadong kondisyon at alituntunin sa magkabilang panig. Remember, ang kondisyon po nito kasi ang resulta ay buhay na walang hanggan. Eternal security or eternal life. So, very important na ating pong tingnan yan. Makasisigurado ba ako? Again, a covenant, to be specific, both parties. Ang isang partido, ang pangalan niya ay si Kristo Jesus. Siya ang pipirma doon sa first party at ako ba ay pipirma sa second party in our covenant or ang aming tipan or agreement or contract. Pare-pareho po yun. So, tingnan po natin muna ang bahagi ng Panginoong Jesus. Okay? Ano ba ang bahagi niya? Ano ba ang singilin sa Panginoong Jesus ayon sa kontrata o ayon sa tipan? Ano ba ang bahagi niya? Ano ba dapat niyang maging tuntunin o dapat niyang magawa para siya ay pumasok dito sa agreement na ito between God and man or ako? Sa Mateo chapter 26 verse 26 to 30, at bago po natin basahin, tayo po muna tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. If you have a Bibles with you, please read that from 26 verse 26 to 30. Sabi po rito, habang kumakain sila, kumuha si Jesus ng tinapay, nagpasalamat siya sa Diyos at pagkatapos ay hinati-hati niya ito at ibinigay sa mga alagad niya. Sinabi niya, kunin ninyo at kainin, ito ang aking katawan. Kumuha siya ng kopang may alak, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, uminom kayong lahat nito. Dahil ang aking dugo na ibubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng maraming tao. Katibayan ito ng bagong kasunduan ng Diyos sa mga tao. Sinasabi ko sa inyo na hindi na ako muling iinom ng inuming mula sa ubas hanggang sa araw ng kaharian ng aking Ama. At sa araw na iyon, iinom ako ng bagong uri ng inumin kasama ninyo sa kaharian ng aking Ama. Umawit sila ng papuri sa Diyos at pagkatapos ay pumunta sila sa bundok ng mga olibo. Ama, aming pong dalangin sa mga salitang ito at ang aming mga puso at isipan ay kayo ang magpaliwanag, bigyan ng linaw, magtuwid. Punuin mo rin kami, Panginoon, ng kagalakan at pagpapasalamat. May we overflow with thankfulness and thanksgiving and gratitude dahil ang inyong pong tipan ay inyong ilalahad muli sa amin. Sa pangalan ni Jesus, po aming dalangin. Amen. Amen. Pwede na po makaupo lahat. So ito po yung Last Supper. At sabi po dito, kanyang kinuha yung tinapay at kinuha din niya yung kopa ng may katas ng ubas. Huwag na po natin pag-usapan kung yung ba ay wine, na mayroon ba alcohol yun. Ang importante, the elements themselves and what they represent. Dahil ito ay napakasagrado. Sabi nga po sa inyo, ang covenant is sacred because once you enter a covenant, you are bound to it. Doon po sa mga kostumbre ng mga Hudyo, hanggang ngayon, kapag ikaw ay nakasama sa hapagkainan at kumain kayo,
pumapasok ka na doon sa kanyang inner circle ng kanyang buhay. Pag ikinaimbitahan at naging bahagi ka ng hapagkainan nung nag-imbita sa iyo, ibig sabihin palagay ang loob ko sa iyo. Ikaw ay malapit sa akin. Alala ko nga po minsan, meron po kong bisita ang tatay ko at ito po'y hapon. At yung pong hapon na yun ay pinapasok ng tatay ko doon sa kanyang kwarto mismo ng tatay ko. At hiyang-hiya ang hapon na ito. Dahil pinapasok siya sa kwarto, pinakain din siya doon at pinagamit pa ng CR sa loob ng kwarto ng tatay ko. At later on, pinaliwanag niya. Sabi na, in our culture, which is hindi nalalayo sa atin, maging dito, sabi na, pag ikaw ay pinapasok doon sa loob ng kwarto at doon sa hapagkainan, ibig sabihin, palagay ang aking kalooban sa iyo. Hindi tayo magkahiwalay, tayo ay panatag ang aking kalooban sa iyo, ikaw ay aking tinatanggap. At lalong higit, kung ikaw ay pinakain. In that case, pinakain siya. So, natatouch yung hapon na yun. Dahil akala niya, sila ay pupunta sa isang restaurant at doon na lamang sila kakain. Hindi ko maalala kung ano pa ang restaurant available dito noon. Pero, doon sila kumain. Ipinagluto siya at doon sila kumain. So, hiyang-hiya siya. At the same time, he was so honored dahil siya ay pinakain. Mga kapatid, this is the same manner sa ating Panginoong Yesus. Remember, this is the last day ng kanyang buhay dito sa lupa. These are the words of a dying man. At sa isang taong mamamatay na ang kanyang mga salita, let alone yung kanyang mga aktibidades, ito ay piling-pili at narrow down lamang sa pinakang mahalaga. So ang hapag na ito, ng kanilang pagkain, the Last Supper, this is the most precious and most important sa Panginoong Jesus at that point in time. Kasi po pwede silang gumawa ng iba't ibang mga aktibidades. Pwede siyang papunta ron ng kung sino pa may mga sakit o sino pang kailangan ng tulong mula sa Panginoong Jesus. He has been ministering for the past 3 years. Pwede sanang ginawa niya yung ganun. I-double up natin. Marami pa dapat sana tayo po. Pwede pang mapagaling, mabigyan ng tulong, mapalaya sa demonyo, o whatever, kung ano mang kailangan pang gawin. Dalhin nyo rito mga patay, ating buhayin, kasi ito na ang huling araw ko. Pero no. What was the most important part of his ministry at that point in time ay makapiling yung kanyang mga alagad dun sa huling hapunan. In the innermost sanctuary of his heart. In the heart of hearts, sa loob ng kanyang puso, ito ang pinakamahalaga na kanyang iiwan bago siya. Alam niyang siya ay dadakpin. Alam niya na siya ay iaalay upang siya na kordero ng Diyos ay mag-alay ng kanyang dugo. Jesus knew that this was his last day. At again, from the words of a dying man, ang lahat ng kanyang sasabihin, ito ay napakahalaga. Wala pa ako nabalitaan na ang isang mamamatay na tao ay panay kabalustugan na sinasabi o kapanay kasinungalingan. Kahit yung pinaka mga batikan at pinakamatitigas na mga kriminal, sa mga huling sandali, yun ang laman ng kanilang puso at walang kasinungalingan doon. Kaya ang kanyang inaalay ay itong covenant na to. Kasi ito ang pinakang buod ng kanyang pagparito. Kaya binigay niya ang kanyang huling habilin. Which is what? Pinapasok siya, kasi silang lahat ay magkakasama sa hapagkainan. Remember, ito ay ibig sabihin ikaw ay kaibigan. Ito ay hindi lamang kaibigan sapagkat ang kanilang pagkain ay hindi pangkaraniwang pagkain. Well, pangkaraniwan siya, tinapay at alak, pero ang simbolo nito ay siya mismo. Sabi niya, ito
ito yung tinapay, pero ito ang aking katawan. This is the mystery. But now, I am giving this to you. Ito yung tinapay, ito yung aking katawan, at ito yung dugo. Simbolo itong katas ng ubos na ito. Ito mismong sarili ko ay iniaalay ko sa inyo. Hindi lamang ko kayo tinanggap dito sa pagkainan, kundi yung mismong sarili ko ay aking ibinibigay sa iyo. Mga kapatid, this is how sacred this covenant is. And in fact, Jesus doubled down on this and sabi niya, wag muna baga kayong umalis. Wag baga kayong kabahan. Wag kayong masiraan ng loob. At napakahalaga kasi sa inyo na ako, matapos kong ibigay sa inyo itong lahat, napakahalaga para sa inyo na ako ay pumunta sa Ama. Huwag kayong matakot. Bakit? Kasi pagdating ko sa Ama, I will pray for the Holy Spirit na ibigay sa inyo. Hindi lamang ang aking katawan at dugo ang ibibigay ko sa inyo, mismo ang aking mismong spirito, my very own spirit, ibibigay ko sa inyo. Napakahalaga sa inyo. Ito ang bahagi ng Panginoong Jesus. Sa kanyang pagpirma ng covenant o agreement o tipan sa atin, ginawa niya ito 2,000 years ago, fulfilled. Nung sinabi ng Panginoong Jesus, one of His last words were, it is finished. Yung aking bahagi, tapos na. At ngayon ako'y pupunta na sa langit, sabi na sa John chapter 14, upang kayo ay ipaghanda. Para sa lahat na mananampalataya at mananatili hanggang dulo, which is your part. And we'll go to that in a bit. Pero dito muna tayo sa parte ng Panginoong Hesus. Tinapos niya, sinabi niya, ipinaliwanag niya, at para manatili sa inyo, aking ipadadala ang Espiritu Santo sa inyo. Para magabayan kayo, you will be empowered, He will bring into remembrance everything that I've told you. At siya magbibigay sa inyo ng lakas at kapangyarihan upang magawa ninyong manatili sa akin. So this is His part. Dahil ang kanyang dugo at ang kanyang katawan, ang siyang magiging kapatawaran at ang inyong katuwiran, your righteousness. His part ay kanyang nagawa na 2,000 years ago. Sabi niya sa John chapter 6 verse 44, siya mismo nagsabi ng Panginoong Hesus, wala makakalapit sa akin, maliban kung palalapitin sila ng amang nagsugo sa akin. At ang mga lalapit sa akin ay bubuhayin kong muli sa huling araw. In the part of the Lord Jesus Christ, He gave Himself, yung kanyang katawan, yung kanyang dugo, yung kanyang pangako, yung kanyang spirito, bahagi at ng kanyang tipan sa atin. All done. Ngayon ang ating bahagi naman. Our part, papasok ba tayo doon sa tipan na yun? Pipirma ba tayo doon? Are we going to sign up? Number 2, bahagi ko. Sabi ng bahagi ko, na galing ito sa Panginoon para inyong malaman ang inyong bahagi. Sabi niya, manampalataya tayo kay Jesus bilang Panginoon. Sabi niya sa verse 6, ganito naman ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Huwag mong sabihin sa iyong sarili, sino ba ang aakyat sa langit upang ibaba si Kristo? O di kaya'y sino ang bababa sa lugar ng mga patay upang ibangon si Kristo mula sa mga patay? Sa halip, sinasabi ng kasulatan, ang salita ng Diyos ay malapit sa iyo, nasa bibig at puso mo, ito'y walang iba, kundi ang pananampalatayang ipinangangaral namin. Na kung
ipapahayag mo. This is our part. If you will confess that Jesus Christ is Lord at hindi lang basta daldal yung iyong sasabihin mong siya ay siya ang aking pananampalataya, siya ang aking Panginoon, hindi lamang ito bunga ng iyong sinasabi, kundi ikay sasampalataya. If you'll believe in your heart o put your faith ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat itinuturing ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. At kung ipapahayag niya, siya'y sumasampalataya, maliligtas siya. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. Paulit-ulit. Ang ating bahagi, mga kapatid, when I sign, yes, Lord, gusto kong mapabilang sa iyo, gusto kong maging kabahagi ako ng tipan na ikaw fulfilled, done, sealed, delivered, done, and dusted. Ang bahagi ko naman, ako ay mananampalataya sa inyo. When we enter that covenant, I enter that covenant by means of my faith in Christ. Mananampalataya ako ng buong puso ko. At ang pangako, hindi mabibigo. Hindi kay tataboy sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. Now, what are the terms and conditions? Anong resulta? Para bang ko ikay bibili ng kotse. May pera ako, may dealer, may kotse. Pag binigay ko yung pera sa dealer, ang resulta nun, ibibigay sa akin yung aking binili. What is the results? What are the results? Sabi po sa Mateo chapter 7 verse 19, and same thing as John 15, 1-8, ang bawat punong hindi namumunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. If you enter the covenant, meron siyang mga warnings. Sapagkat ang presyo ng tipan ay buhay na walang hanggan at ang presyo nito ay dugo ni Kristo. Kung hindi ka naging tapat sa iyong covenant, sa iyong tipan, sa iyong bahagi, sabi ng Panginoong Hesus, hindi ka namunga. So dapat sa atin ay manampalataya at ang pananampalatayang yun ay namumunga. Ibig sabihin hindi lamang siya salita, hindi lamang siya pabalat bunga na ikay nananampalataya as you confess. Ang pananampalatayang totoo ay namumunga. Amen ba ito? Amen. Amen ba? Namumunga. Sabihin nga po natin ang salitang namumunga. You bear fruit. Amen. Sapagkat ang pananampalataya, faith is an action word. Okay? Ang pananampalataya ay hindi intellectual na agreement lamang sa Diyos. Hindi ito mental, yes. Hindi ito part-time, yes. This is 100% yes, and therefore, I will bear fruit. Hindi siya next step. Hindi siya, mananampalataya ako, ano ba next step? Kailangan ko palang magbunga. Hindi. Once na ikaw ay nanampalataya, you move. Automatic yun. Pag ikaw ay tinulak, siguradong ikay gagalaw. Faith urges you and compels you to move. Faith is a force. A supernatural force you cannot resist. Kaya kung hindi ka gumagalaw, you have no faith. Wala kang pananampalataya. Mentally, yes, you agree. Hanggang dun lang. But if you have faith, you automatically you move. Naalala ninyo baga, yung sa John chapter 4, yung po bagang babaeng Samaritana. Pumunta siya doon sa balon, dala-dala yung banga. Nagtatago siya sa madlang tao, tanghali sumasalok,
dahil kakaunti na o wala ng tao. Dahil nakakahiya ang buhay niya. Hindi siya proud. Kasi sabi nung kanilang balitaktakan ng Panginoong Hesus, 5 na ang kanyang asawa. Tampok siya sa mga usap-usapan. Kaya doon siya sa walang tao. Hindi siya sa happy hour sumasalok. Kaya nung habang siya sumasalok, nakatagpo niya ang Panginoong Hesus. Nalaman ng Panginoong Hesus na 5 na ang kanyang asawa. Maraming alam ang Panginoong Hesus. Tiga roon siya. Malamang ini bali-balita sa kanila. Hindi naman katulad, hindi naman nalalayo dito sa Tanayon, sa atin. Pag may mga ganun, napakasarap ang pag-usapan yan. Sino na kasi ang kasama? Yung ba? Iiwanan din yan. Pang-apat pa lang yan eh. Iniwanan nga yung pangatlo. Di yung pang-apat pareho din. Sino ito? Ayan. Kita mo, tanghali yan sumasalo kasi wala tayo doon. Iiwasan talaga kayo doon. Nalaman ng Panginoong Hesus. Pero nung nagpakilala ang Panginoong Hesus sa kanya, nalaman niya, ikaw nga ang Mesiyas. Ikaw nga ang matagal nang hinihintay ng Israel, ng lahat ng mga Hudyo. Sa kanya dapat nakahihiyan at sa kanya dapat na misyon na kanya say sumalok. Yung kanyang banga na dala-dala na importante para sa kanya at that point in time ay kanyang ibinaba. At siya'y tumakbo sa bayan, sa gitnang bayan at kanyang ipinamalita. Hindi na inanintala na siya ay laman ng balita sa kanyang pagpapamalaki. Nakita ko na kung sino yung tagapagligtas. Siya na yung ating inihintay. Nakilala ko siya. Alam niya ang tungkol sa akin, ang lahat tungkol sa akin, siya na ang Mesaya natin. Kahit iniwan niya yung banganda doon at alam niyang babalikan, hindi na siya nahihiya dahil hindi na yun ang mahalaga. Ang mahalaga sa kanya, nakilala niya kung sino ang tagapagligtas. Amen. When you have faith, it compels you to move. Kahit meron kang mahalaga mga bagay, iiwanan mo yun. In comparison to the endless worth of knowing Christ. But, kung pagkakakilala mo nga lang kay Kristo ay intellectual lang, siya'y teacher, moral teacher, mabait na tao, upright, prophet, will not move you. Yeah, good to know information. Thank you, Lord. But if He is your Savior, if He's your Lord, and you have faith, you will move. Gagalaw at gagalaw ka. Because faith is dynamic. Now the terms and conditions of the covenant, if you have faith, dapat kang makita sa iyong ikaw ay kumikilos. It compels you. Hindi siya requirement, it is a natural result. I have faith, therefore I will move. Wala makapipigil sa akin. Kaya nga ang tanong natin nung nakalipas tungkol sa pananampalataya ay bakit hindi ko mapigilang gumawa at sumunod kay Kristo kung ako'y nananampalataya sa Kanya? Ba't hindi ko mapigilan? Bakit hindi ko mapigilang magbunga? Bakit hindi ko mapigilang sumunod sa Kanya? Bakit hindi ko mapigilang ipagsabi ang tungkol sa Kanya? Bakit hindi ko mapigilang magbasa ng salita ng Diyos? Bakit meron akong unquenchable thirst for the Word of God? Bakit gusto ko pa siya matutunan pa? Dahil ako'y may pananampalataya. Because if you don't have any appetite for the Word of God, wala kang banal na spirito na nagbibigay sa iyo ng uhaw na totoo at ng paghahanap at pagsasaliksik sa Kanya. Siya lamang ang makapagbibigay sa iyo. Because the natural man does not want anything from God. Kung ikaw ay Kanya, ikaw ay may pananampalataya at ikaw ay mayroong banal na spirito, pare-pareho lamang po yun. Hahanapin mo siya. Yung crush mo nga, hindi mo mapigilang hindi hanapin eh.
Isa-search mo pa yan. Anong ginagawa niya ngayon? Sino nilike niya? Saan siya nagpunta? Sino pa yung nagpa-follow sa kanya? Ay, kilala ko to. Ano kaya sinabi niya? Pupuntahan mo pa yon. Wala ka naman napapala doon. Amen? Interesado ka kasi. So pag sinabi mo, ay, saka na wala akong oras, you have zero interest. At wala kang banal na spirito. Kailan lang merong COVID? Isa sa mga symptoms o sintomas ng COVID, wala nang panlasa. Amen ba ito sa mga nagkaroon ng COVID? Kahit maanghang kaya mong kainin, wala nang panlasa. Kasi may sakit na. Isa sa mga sintomas na wala sa iyo ang banal na spirito, wala kang panlasa sa salita ng Diyos. Hindi mo hinahanap. Kailan ka nakakapakinig ng salita ng Diyos? Tuwing linggo, kung ikay uma-attend. Araw-araw ba? Nakapagbabasa ka ba ng salita ng Diyos? Hinahanap mo ba siya? Does your soul follow hard after Him? Amen. Tingnan po natin ito. Kasi ang banal na spirito lamang ang pwede magbigay sa iyo ng uhaw. And the desire na siya ay hanapin. Sapagkat ang aking katawan, hanggang ngayon ang aking katawan, ayaw magbasa ng Biblia nito, ayaw talaga. Ang gusto nito, mag-add to art, mag-add to cart sa Shopee at sa Lazada. Yun ang gusto nito. At magbasa ng TikTok na walang katuturang nakakatawa. Yun ang gusto ng aking laman. Pero dahil ako'y may banal na spirito, huy, huwag ka nang bagang magbabasa ng ganyan. Ika'y nagluluha na sa puyat. Ayan ka na naman, malalaglagan ka na naman ng cellphone sa noo. Interesado kasi ako sa Shopee eh. Kaya ako na ganun. Now, I use that same question sa Panginoon. Do I read the Bible? Am I a student? Ako ba ay alagad? Am I a disciple? The next question I'm going to ask you, pakita ko nga sa akin ng notes mo. Kasi lang pwede ko makita. Hindi ko naman kaya makita ang puso mo. Nakikita ko ba puso mo? Diyos lang makakita niyan. Pero titingnan ko ang resulta. Meron ka bang notes? Meron ba? Bakit wala? Nakalimutan ko. Hindi ka interesado. Huwag mo nang lukuhin ng Diyos. Nagamit ko nga itong salitang ito. Huwag mo nang budulin ng Panginoon. Please lang. Kala mo na bubudol mo ang Diyos? You will be revealed. And that will be a rude awakening. Pagdating mo sa harapan ng trono ng Diyos. Tatanungin sa'yo, ba't ka nandito? Hindi ka naman interesado sa akin. No? Bakit ka nandito? Amen? Mga kapatid, dito na tayo magtanungan. Habang bukas pa ang pintuan ng langit. While the doors of grace is still open. Dahil pagdating mo sa harapan ng trono ng Diyos, singilan na ng kontrata. The terms and conditions. Nanatili ka ba? Nagbunga ka ba? Nalimutan ko po baga. Ginabi po ako eh. Napagod. Mga kapatid, kanya-kanya po tayong kontrata. Sabi po nung aking binasa kanina, sabi ni John the Baptist, dun sa mga Pariseo na ayaw magpabaptize. Sabi ng mga Pariseo, ay hindi mo ba nalalaman na kami ay mga lahi ni Abraham? Sabi ni John the Baptist, huwag niyo ipagmalaki na kayo lahi ni Abraham. Maging ang mga batong ito pwedeng gawing lahi ni Abraham ng Diyos. It's the same language for us. Matagal na akong worker dyan sa church. Dami ko kayang ministry. Dami ko kayang attend dyan. Dami kong ginagawa dyan sa church. Lagi akong attend. Sabi ng Panginoon ay kay mamunga. Kay manatili.
Because the terms and conditions of the covenant na may dugo na ni Kristo ay kay manatili, kay mag-aral. Sabi niya, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang aking mga sangang hindi namumunga. Mga kapatid, sanga ka na nga eh. Andun ka na nga sa puno. Kasama ka na sa halaman. Kumukuha ka ng mga sustansya. Tumutubo ka na, lumalaki ka na. Pero wala kang bunga. Ang pagputol ay either para ikaw ay mamunga palalo o ikaw ay itapon. Terms and conditions, part 2. Isa pa. Sabi po sa John, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Remain in me, and my words remain in you. Walang mananatili sa iyong salita kung wala kang binabasa. Amen ba yan? Sapagkat hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno, gayon din naman, hindi ako kakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Hindi kayo makapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, sabi ng Panginoong Yesus. At kayo ang aking mga sanga. You now enter that covenant. Ako at kayo, sabi ng Panginoong Yesus. Ang taong nananatili sa akin, you remain faithful. At ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay tulad ng mga sangang itinatapon at natutuyo. Pagkatapos ay tinitipon at inihahagi sa apoy para sunugin. Very specific ang terms and conditions ng Panginoon. Kung mananatili kayo sa akin, ulit-ulitin niya, at ang aking mga salita, at ang mga salita ko ay mananatili sa inyo, ipagkakalob ko ang anumang hilingin ninyo. Napaparangalan ng aking ama kung namumunga kayo ng sagana. At sa ganitong paraan ay naipapakita ninyo na mga alagad ko nga kayo. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din namang iniibig ko kayo. Again, for the fourth time, manatili kayo sa akin, sabi ng Panginoong Yesus. Ibinigay ng Panginoon ng kanyang sarili, mananatili ba tayo sa kanya? Will you remain? Will you have faith in Him? And last verse that I want to read is Hebrew chapter 6 verse 4 to 6. Sapagkat hindi na muling mapagsisisi ang mga at mapapanumbalik sa Diyos ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya. See, if you have faith now, Lord, ako'y namumunga, ako'y pananampalataya, and I am enjoying the fruits of your presence in my life, pero ako'y tumigil. Nakapirma na ako. Sabi dito, kung ako'y tumalikod ngayon, sa aking pananampalataya, kung ano man dahilan. Nakahanap ng girlfriend, nakahanap ng boyfriend, nakabili ng bagong bahay, nalimutan na, nabigyan ng anak, tapos nawala na ng... Di ko alam. Kayo nakakaalam niyan. Maraming dahilan. Kung may gusto, kung ito'y gusto mo, may paraan. Amen? At kung ayaw, laging may dahilan. Kayo na bahala dyan. Kanya-kanya tayong pirmahan dito eh. Noong naliwanagan ng kanyang isip, naliwanagan na, naranasan na niya ang biyaya mula sa langit. At siya'y naging bahagi na tumatanggap ng banal na Espiritu. Naranasan na nila ang kabutihan dulot ng salita ng Diyos. That the Word of God is true. This is effective. This is a promise of God and I receive joy. And the power of the things to come. Ngunit sa kabila nito'y tinalikuran pa nila ang Diyos. Anong sabi ng tipan? Ang mga taong ganito ay imposible nang makapagsisipang muli at tumalikod sa kanilang mga kasalanan sapagkat sa pagtalikod nila sa Diyos ay para na rin nilang ipinakong muli ang anak ng Diyos sa krus at nilagay sa kahihiyan. Para ba sinabi mo, Lord, hindi pa baga kulang pa baga ang iyong dugo? Pakidagdagan mo pa. Kasi nagkaroon ako ng sin ng pagtalikod, sin of rejection sa iyo. Meron pa bang dugo na natitira? Tapos na.
It is impossible for for all those who was once enlightened and received the goodness of the times of the ages to come and the goodness of the Holy Spirit. So sa tanong natin mga kapatid, and I don't want this to stop. I want you to continue in examining yourself. Dito ang panahon ng pag-examine ng sarili. Sapagkat, again, ulit-ulitin ko sa pulpitong ito, pagharap mo na ang Diyos sa trono ng Diyos, sa either sa iyong kamatayan o sa pagdating ng muli, alin man doon ang mauna, the question will be, nanampalataya ka ba, nanatili ka ba sa akin, nagbunga ka ba? Pare-pareho lang naman yan. So, yung eternal security, ano ito? Makatitiyak ba ako rito? Sa kaligtasan na bigay ng Diyos? Yes. Ang sagot ay oo. Tiyak at natapos na ang alin? Bahagi ng Diyos. 2,000 years ago. Tuwing Semana Santa, lagi natin naririnig yan. 7 palabras, natapos na. Yun ang natapos na. Okay? Once saved, always saved. Ito yung pinaka-paborito ng mga Kristiyanong walwal. Alam niyo yun? Kristiyanong backslider, Kristiyanong gustong gumawa ng mga kamunduhan, Kristiyanong puro daldal lang na Kristiyano. Pero sa buhay naman, mambubudol. Binubudol sino? Ang tao at ang Diyos. Kristiyano ako, pero manloloko. Kristiyano ako, pero I'm an adulterer. May relasyon ako sa Panginoon, pero may relasyon din ako sa mundo. You are a two-timer, taksil na Kristiyano. Tapos sasabihin mo, Lord, dapat ako dito sa langit. Talaga baga? Kahit anong mangyari, kahit anong gawin ko, talaga pa pwede ako maligtas. May nabasa tayong verse kanina, di ba, sa Hebreo. I hope you were taking notes. Hindi. Ang hindi mananatili sa pananampalataya at tumalikod sa Diyos, ay kabahamakan na ang hinihintay. Kaya yung mga nagmamoro-moro, Kristyanan, alam niyo na kung saan kayo mapupunta. Wala nang kagulat-gulat. Hindi na pwede sabihin, sa TCFC kasi, huwag na sa TCFC, ay, ito kasi tinuro sa amin, pwede rin kami maging Christian, pero part-time lang. Sa shota mo nga, hindi pwede part-time sa iyo eh. Sa Diyos pa. Napakapogi mo naman. Ang hindi manatili sa pananampalataya, tumalikod sa Diyos, ito na ang hinihintay niya. A fearful expectation of the fiery wrath of God. May it never be. Tayo po lahat ay tumayo. Panginoon, ito po ituro mo po sa amin, sa aming mga puso, Panginoon, maging totoo ito sa amin. Sapagkat hindi panluloko ang inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Buhay ninyo at ang spirito ninyo at ang lahat ng dugo na pumatak ay para sa inyong bahagi ng kontrata. Ang aming pong pagnanasa at ang aming kakayanan ay hindi magkapareho. Meron kaming pagnanasa sumunod sa inyo, Panginoon, ang aming kakayanan ay kulang. By this, Lord, fill us with your Spirit upang magawa po namin ito. Ang aming puso ay gusto. Ang aming lupang katawan ay hindi kaya. At alam na alam po ninyo yun. Kaya po ibinigay ninyo ang inyong banal na Espiritu. Whenever we have this, Lord, give us the grace to pray always, to ask for the Holy Spirit, to empower us to come near you. Pagpapala po, Panginoon, ng inyong biyaya, ng inyong habag, kahabagan mo po kami. Sa mga naisipan na tumutuloy lamang sa habag mo, Panginoon, at sa aming kamunduhan, kaawaan mo po kami. At bigyan mo kami ng grasya pa upang aming sundin kayo sa katotohanan at hindi sa panluloko sa inyo at sa aming sarili. Sa pangalan ni Jesus, ito pa aming dalangin. Amen. Amen. Tayo po ay sama-samang sasamba sa ating Panginoon. Tayo po ay aawit sa ating Panginoon because He is a magnificent God, a glorious God, a wonderful God, an amazing God. Let us worship the Lord. Hallelujah.
Let's sing. When the evening fades, lift up your voice. You comfort songs of joy, God of all the earth. When your children give you praise, you are magnificent. Say to the Lord, eternally, yes, you are wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. Yes, that is our God. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Dako na po tayo sa ating communion. Meron po ba kayong lahat ng elements? Sino po yung wala? Sino po yung wala? Pakitaas lamang po kamay para... Dito po, dalawa. Sige po, hintayin po natin ng 2 seconds. Tulad po na ating nabanggit kanina, ito pong ginagawa po nating communion. Ito po yung lagi nating inaalala na meron po tayong tipan sa Panginoon. Napakaganda po nitong communion. This is one of the ordinances na itinalaga ng ating Panginoon. Sa mismo, nang sabi sa atin, sinabi sa atin, tuwing inyong gagawin ito ay inyo bagang inaalala ang aking pagkamatay at aking pagkabuhay na maguli, and this is His covenant. Babasahin ko po ito sa 1 Corinto chapter 11, verse 27. Dahil ganito po ito kahalaga, meron po itong sinabi si Apostol Pablo. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay nakakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Very briefly po, ang ibig sabihin, ang katawan ni Kristo, which is the body of believers, kung ikaw ay kumakain at umiinom ng communion elements nang hindi nararapat, ang ibig sabihin, ikaw ay may kagalit sa katawan ni Kristo. Ang ibig sabihin, sa iyong kapatid, sa iyong kasama sa pananampalataya, meron kang laban, meron kang galit at hindi mo pinapansin, sinisiraan mo o kayo nagsisiraan. Sabi nito, ang sinisira mo ay ang katawan ni Kristo at makikisalo ka sa communion in an unworthy manner. Nakakasala ka sa katawan ni Kristo. Sabi po rito, kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili
bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa, sapagkat kung ikaw ay may kagalit at may ramo ang katawan ni Kristo at kumain ka nito, ang sino man, ang sabi sa verse 29, ang sino man kumakain at umiinom nang hindi kinikilala at hindi ginagalang ang katawan ni Kristo na pinagbuhusan ng dugo ni Kristo, ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. This is the height of blasphemy and hypocrisy. Ito po yung sinasabi sa atin. Yan ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilan nang namatay na. Kaya kung sisiyata sa atin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ito ang katuruan tinanggap ko sa Panginoon, sabi niya sa verse 23, at ibinibigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y pinagkanulo ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat at pinagpirapiraso yun at sinabi, ito ang aking katawan, inihahandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin. Nang matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-aalaala sa akin sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Salamat sa Panginoon. Sabay-sabay po natin inumin. Salamat po marami ang kagalakan at kapayapaan galing sa inyo sa pagbahagi po namin as we celebrate your communion be upon us. In Christ alone we pray. Amen. Ngayong umaga ay pinaalala po sa atin ng Panginoon na hindi lamang po tayo basta dapat maniwala sa Kanya. Tayo po dapat ay manatili at higit sa lahat ay magbunga. Kaya ngayong umaga, patuloy po natin siyang papupurihan, dadakilain at aawitan. Shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe.
Magandang umaga po ulit mga kapatid. Eto, may dala po akong sobre ha. Alam nyo na, kasi sa linggo-linggo nating pag-promote nito, nakangiti kayong lahat, ano po? Napakaganda ng mga ngiti ninyo. Pinabalita ko po sa ating kulturi, meron na po tayong halaga na isang aircon. Kaya patuloy na tayo po magbigay ng masaya. At ito po para sa kaginhawa natin. Bago tag-init, meron na po tayong aircon. Ito po yung ating angkinin na. At dito po naman sa ating ibinibigay na mga, ang tawag dito, itong pang mga tithes and offering. Pwede rin po kayong magsulat dito ng inyong mga kahilingan, mga pasasalamat. At ito po yung napakahalaga at babasahin po natin, idudulog natin sa Panginoon. Kaya patuloy po namin kayong inaanyayahan. Magbigay po tayo ng masaya at ito po ibukal sa inyong kalooban. Ito po na may paanyaya ng ating Panginoon. Kaya salamat po. Tayo po yung manalangin, aming Diyos na napakabuti, aming Diyos na buhay. Patuloy kami nagpapasalamat dahil talaga pong ang mga salita mo'y patuloy kaming binubuhay, ginigising. Napakaliwanag po ng sabi ng Panginoon, kunin ninyo ito ang aking katawan. Ang katawan po niya ay nangangahulugan ng kanyang salita. Ati pong kainin, ati pong ipamuhay. Napakaganda po ng pangangaral at sinabi po talaga na wala tayong ibang aasahan kundi ang Diyos lamang. Kaya patuloy po tayong lumapit, magtiwala. Ang Diyos natin ay buhay, hindi po paulit-ulit. Siya po ay hindi tulog, hindi natutulog, laging gising. At sabi nga, bago pa natin hingin, alam na niya. Ang hinihintay lang po tayo lumapit ng totoo, manalig, manampalataya. Ang sabi po sa Roma 10:17, kung hindi ako nagkakamali, ang pananampalataya po ay bunga ng pangangaral at hindi po nagkukulang ang ating tagapagsalita, ang ating tagapangangaral. Talagang ginigising niya ang ating damdamin, bunga ng salita ng ating Panginoon. Kaya patuloy po tayong magtiwala na ang Diyos natin ang magbibigay. Wala na pong iba. Magtiwala tayo at manampalataya. Bunga ng pangangaral ng ating mabuting pastor. Kaya salamat po, Lord. Salamat po aming Diyos. Kami po'y patuloy na humihingi sa iyo ng lakas, ng patnubay. Hawakan mo ang aming puso, ang aming pananampalataya. Dahil minsan po kami nakakabitaw, lalo na po kapag kami ay sabi nga po'y nawiwindang sa dami ng mga isipin. Pero lagi mo kaming hahawakan, lagi mo kaming tutulungan. Dahil ang buhay po ngayon ay sabi nga ng iba, pahirap ng pahirap. Pero sa buhay namin na kami sa iyo nagtitiwala, ang buhay namin ay laging may liwanag. Dahil ikaw ang aming liwanag, ikaw ang salita, ang iyong salita ay buhay namin at liwanag. Kaya Lord, hawakan mo ang aming buhay, ang aming pananampalataya. Lagi mo kaming paalalahanan. Kaya salamat po sa mga salitang nahayag. At kung meron po kayong mga pagkukulang pa sa loob ng isang linggo, marami po tayong Bible study na pwede nating daluhan. Magtanong po tayo sa ating mga asering dyan. At tayo po ay laging may merienda pa. Kaya salamat po. Hindi po tayo pagkukulangin ng Diyos kapag tayo ay tunay na lalapit at maghahanap. Kaya salamat po. I-bless mo po ang buhay ng bawat isa, ng aming buhay ng mga pamilya, mga anak, mga apo, Lord. Ito po yung aming laging panalangin sa iyo. I-bless mo po ang buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord.